At naangkop po sa Semana Santa ang ating panayam kay Father Francis Lucas po, ang Executive Secretary po ng CBCP at tumatayong tagapagsalita po ng Commission on Social Communications and Mass Media. Magandang hali po sa inyo, Father Lucas. Magandang hali, Kirby, at sa lahat ng ating viewers. Apo, bilang pasimula po, Father Lucas, ano po ang inyong mensahe muna sa ating pong mga kababayan na masasalubong po sa pagdiriwang po ng Holy Week po o ng banal na mga araw po sa mga susunod na araw? Ang mensahe natin ay kung maaari ay let's go back home to belong, to where our roots began. Ang ibig sabihin ko dito, dahil ang buhay binigay sa atin ng Diyos, ang bumalik muna tayo sa Diyos at ngayong mga sagradong araw na pamamagitan ng pag-renew, pagpapanibago ng ating ugnayan sa Kanya. At makikita natin yan if we start mirroring in our lives yung pagsunod natin sa ating kahulugan ng buhay. At ganyan din, ma-review rin natin mga sarili kung saan tayo nagkamali, saan tayo tumaliwas sa pag-ibig ng Diyos o kumalaban sa kanyang pag-ibig, at saan din tayo naging defiant o palaban sa kanyang mga prinsipyo na tinudo sa atin. Nang sa gayon, ma-review natin ang pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa. Opo. Father, nauna po dun sa ating balita kanina, yung ginagawa pong paghalik ng ating bagong Santo Papa na si Pope Francis po sa paat at maging yung paghugas po. Ano po ba yung kaakibat ng definition po para po sa ginagawa niya na ito? Well, ang kahulugan niyan is sinabi nga ng Panginoon nung naghugas siya ng paa ng kanyang mga apostoles na si Pedro ayaw. Sabi ni Pedro sa kanya, naku, kayong boss ko, hindi mo maghugas ng paa ko. Sabi ni Cristo, aba, kung ayaw mo, ay hindi ka kasama sa akin. Aba, gusto ni Pedro sa buong katawan na yata siya ugasan. Ang kahulugan nito ay servo servorum Dei. Siya ang servant of the servant. Kasi nga, ang pinapakita ng Papa na napakahalaga ng pagiging serbisyo natin sa ating kapwa na yung pinakamatataas, sila ang dapat nakauna-unahang maglingkod bilang halimbawa ng ginawa ng Panginoon ng pagdurusa niya pagkamatay para masalba ang lahat. Kaya nga, ang mga makasalanan pinapatawad niya at sinabi rin ng Papa na ang Diyos ay hindi nagsasawang magpatawad. Tayo nga ang nagsasawang humingi ng tawad at magbalik loob sa Kanya. Kasi masyado tumitigas sa ating puso at nababalutan ng kasamaan ng pagtutukso ng dyablo. Opo, alam naman po natin, Father, na napakasimpleng tao po nitong bago po nating Santo Papa. Binibigyan na nga rin po siya ng pangalan na si Pope of Hope daw po. Pero sa tingin niyo po, ano po kaya yung direksyon po ng kanyang pamamahala sa simbahan sa mga susunod pong panahon? Ang tingin ng direksyon ng kanyang pagmumuno sa ating simbahan ay magpupunyagi siya na lalo niyang ipakita sa madla o sa lahat na nagbubukal sa kanyang puso ang tunay na kahulugan ng paglilingkod ni Kristo. Kaya nga una niyang ginawa ay makinig at maging mababang loob. At pati nga yung panalangin ay hinihiling niya na hindi lang siyang nananalangin para sa atin, kundi kailangan din natin niya ang panalangin ng buong sambayanan. Ano ibig sabihin nito? Na ibig sabihin nito na kinakailangan tayo magkaisa, isa ng puso, damdamin, dedikasyon at debosyon sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Ang mahalaga dyan ay kagaya na sinasabi sa Biblia, tayo ay leaven, tayo ang lebadura ng tinapay. Opo. Kasi ang liit-liit niya, pero siya nagpapaalsa, nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay ng tao, sa buong daigdig, yung society, yung lipunan. So ito ang papakita na ating banal na Papa na lalo ngayong Year of Faith sa kanyang evangelization, na magpika tayo, magbalik loob tayo, at baguhin sana natin ang skewed o bali-baligtad na pamamalakad sa buong daigdig, hindi lang sa ekonomiya, pati pang politika, pang sosyal, at higit sa lahat. Ang pagpapatapang natin, ginagawa nating matabang ang prinsipyo ng ating pananampalataya at karaniwan nawawala yung ating identity as Catholics or as Christians. So itong tatahapin ng landas, Kaya kasi yung si Francis of Assisi, ang sinabi, ang utos ng Panginoon kay Francis of Assisi, na kanyang namesake ngayon, dahil pinili niya pangalan yon, my church. At ang nililibid, hindi lang mga patong malalamig na walang buhay na simbahan, kundi yung living stones, mga pato na buhay na tayo yon, ang mga tao, ang i-rebuild niya. Hindi na pwedeng tagpi-tagpi, hindi na pwedeng repair. Kailangan i-renew and rebuild. Opo. Father,
para lang po sa kapatiran po ng lahat, paano po ba natin dapat tanawin yung pag hindi po pagpabor nitong si Pope Francis po sa gay marriage at maging po yung kanyang paninindigan naman po pagdating naman po sa abortion at maging sa contraception po? Mas unang-una unahin natin yung abortion. Abortion is pagpatay. Kaya anuman ang dahilan yan, hindi pwedeng payagan natin na batay sa prinsipyo ng simbahan, magsimula ka sa Ten Commandments, na hindi pwede nating pabayaan ang pagpatay. Of course, meron palaging exception to the rule, pero hindi na ito mismo yung pumapatay. No, kundi pinapabayaan mo yun. May mangyaring ka doon, wala kang magagawa. Pero ang isang pinakamahalaga dyan ay, yun nga, the value of life. Kasi pag ang pagpapahal ka mo sa buhay ang nawala, magkakaubusan ng lahi mo, tsaka malaking pagkakasala mo sa Diyos. Yung iba pang mga gay marriage, yung ganyan, kasi ang tingin ng simbahan dyan, hindi na ito natural, hindi na ito normal. Kaya sabi ko nga, there are always exceptions to a rule, pero sana yung exception ang hindi maging rule. Ang karaniwan kasi yung exception nagiging rule at yung rule ang nagiging exception. Kasi ito, nakabatay ito sa natural law, nakabatay din sa ating pananampalataya. No, halimbawa, yung gay marriage, no, gusto ko lang ulitin, hindi ibig sabihin na kailangan na ilang taon ng ganyan, pagbibigyan mo na. No? Well, ang pinakamahalaga dito, pag sinabi mong marriage, kasal, naintindihan ng buong daigdig simulat ng unang-unang ma-institute yung marriage, it is a union between a man and a woman. Pangalawa, yung union yan is union in love. Dapat nagmamahalan kayo. Hindi lang nagpapasarap sa isa't isa. So, yun. Pero, itong union in love na ito, nagbubunga yan ng anak, procreation. Yun ang marriage. Pero pag pinapayaan mo ng same-sex marriage, taliwas lahat yan dyan. So, siguro, kung gusto nila magsama, gusto nila mag-enjoy, gusto ng companionship, pag natawagin marriage, iba na lang itawag nila, I don't know what. Diba? So, hindi pwedeng pabayaan ng banal na papayan. So, Father, bilang panghuli na lang po, hingi na lang po kami ng gabay po na mensahe po para po sa amin po dito at sa mga kababayan po natin na gugunita po ng mahal na araw. Ang nakikita ko lang ngayong malaking kakulangan ng daigdig ay yung communication. Ang ating ugnayan sa isa't isa. Kasi ang pagmamahal ng Diyos is a communication, is a process of communicating love. Kaya lahat ng kasalanan ay pagsira sa ugnayan ng pag-ibig. So itong ating bigyan ng pansin sa ating sarili, sa ating relasyon sa Diyos, sa relasyon sa mga may asawa, yung mga may kamag-anak, yung may mga nanay at tatay, yung mga kapatid, pausuliin nyo na lang na sana magbalik loob tayo at mag-reconcile tayo sa lahat ng mga tentasyon ng demonyo na nakakasira sa ating magandang pag-iibigan sa isa't isa. Ito ay lahat sa inspirasyon natin sa pag-ibig ng Diyos na nagdusa, nagpakahirap, pinahirapan at pinatay, pumuli para masalba ang ating mga kasalanan. Alright, well said po. Maraming salamat po sa oras po na ibinigay nyo. Si Father Lucas po ang Executive Secretary po ng CBCP.